Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 God is good all the time, and all the time, God is good. Hi po mga kapatid, we welcome you to our OPM para sa ating day 3 ng ating prayer and fasting. Special OPM po ito, pero meron po tayong OPM from Mondays to Fridays, 7 p.m. to 8 p.m. lamang po. Binabati po namin kayo ng mapagpalang gabi mga kapatid. Ako po si Sis Ruth at kami po ang Ushering Ministry. We are glad na nandito po kayo sa gawain ng ating Panginoon. At kung first time mo kapatid, type mo lang dyan sa comment section ang New Blessing. Ayan, welcome natin ang ating mga new blessing. Thank you, Lord. Ayan. So, bati muna tayo sa ating mga early birds. Sino bang nandyan? Maagang nakabantay sa ating OPM. Hello, Brother Richmond Cuenca. Sis-Pat, Brother Reg. Hello. Sis Yeye, Brother Mike. Hello po sa inyo. Sis Josie Nogoy. Hello po. Sis Winnie, Brother JV and family. Hello! Ayan, sa aking mommy behind the camera. Magandang Sis Mommy Lola. Hello! And hello din po sa ating poging pastor, Pastor Roban. And Sis Bel na napakaganda rin. Hello! And syempre sa ating Rusit Kids. Ayan. Konbanwa din po sa mga kapatid natin dyan sa Japan. Hello po, Sis Tess Gomez at Carrie Padasay. Hello po. Sa China, si Sis Ria Quaresma. Hello po. And sa Greece, si Sis Jelay Hopia. And syempre, sa mga satellite and international churches natin. Hello po, Pastor Bong and Pastora Charito Mapalo. Hello din po, Pastor John, Bishop Ricky, and Reverend Joe. Hello po. And syempre, wag nating kalimutan ang ating digital evangelism. Sabay-sabay tayong mag-share ng salita ni Lord. Paki-share po mga kapatid ang ating link, right post, and then share. Ayan. So, konti na lamang po at dadako na tayo sa Word of God. Manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating puso, ipigit po natin ang ating mga mata. Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, taos puso po kami nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat sa panibagong araw na inyong pinagkaloob mo sa amin sa pag-uumpisa ng gawain na ito. Humihingi po kami ng gabay at bigyan mo kami ng lakas ng loob at talino. Buksan mo po ang aming puso at isip at mga bagong kaalaman sa aming matututunan at nawa ay maging kagamit-gamit ito sa aming buhay. Nawa, ikaw po ang maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa matamis mong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. And sa mga kapapasok lang po, kakatapos lang po natin manalangin. At ngayon, aawitan natin ang ating Panginoon. Ang aawitin po natin ngayong gabi ay Purihin Ka at Habang Buhay. Media team, pakilagay na lang po sa comment section ang ating lyrics. Yan, amen. Habang hinihintay po natin ang lyrics, mapapakinggan nyo po ang mga awitin na ito sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe kapatid, mag-subscribe ka na sa link na ipopost din ng ating media team dyan sa comment section.
click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa latest videos ng J Comfy Church. Ayan, awitan na natin ang ating Panginoon. Kagising ka lang sa umaga, hati mo ay ligaya. Ikaw ang nagbigay ng buhay at sigla. Pagkagising ka lang sa umaga, hati mo ay ligaya. Ikaw ang nagbigay ng buhay at sigla. Hindi mabibigo ang sa'yo ay umaasa. Hindi nahihinto pagpapala na sagana. Purihin ka, ako'y iyong minamangha. Ang lahat ng mahiningay, purihin ka. Purihin ka, ako'y iyong minamangha. Ang lahat ng mahiningay, purihin ka. Awa mo'y walang kumpas, pag-ibig na walang hanggan. Dakila ang iyong katapatan. Hindi mabibigo ang sa'yo ay umaasa. Hindi nahihinto pagpapala na sagana. Purihin ka, ako'y iyong minamangha. Ang lahat ng may hiningay, purihin ka. Purihin ka,
ikaw lang ang tanging tagapagligtas, walang ibang namatay sa krus. Amen! Ang title po ulit ng ating kinanta ay Purihin Ka at Habang Buhay. Napakasarap talagang magpuri sa ating Panginoon. Bago tayo dumako sa salita ni Lord, coffee break muna po tayo! Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yan, so salamat sa Diyos. Ngayong araw na ito, mga kapatid, ito po ang ating coffee break sa ating tatalakayin ngayong gabi. Bakit sa tingin ninyo, hindi sumunod si Jonas sa ipinag-uutos ng Panginoon na pumunta sa bayan ng Ninive? Para po sa ating kasagutan, maaaring lamang po na sagutin natin. Ang una pong tatlo na makasasagot ay makakakamit po ng waffle mula sa ating kapatid na si Sister Ruth. Yan. Mamaya po natin sasagutin mga kapatid ang sagot dito sa ating trivia. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Handa na ba tayong makinig sa salita ng ating Panginoon? Dumako po tayo sa Aklat ng Jonas, chapter 3, verses 2 hanggang 3. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod. Sasabihin mo sa mga tao roon ang ipinasasabi ko sa iyo. Pumunta agad si Jonas sa Ninive ayon sa sinabi ng Panginoon. Malaking lungsod ang Ninive. Aabuti ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na ipinagkaloob sa amin ngayong gabi. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, ng kaalaman upang ito ay maihayag ng maayos sa mga nanonood at sa mga taong makikinig. Salamat po sa mga salitang ito na bubuhayin mo sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ito po ang una nating tanong. Ano ang mga naging resulta sa pagsuway ni Jonas sa Panginoon? Mga kapatid, sumagot na po ba kayo sa ating mga manual? Yan. Isa sa mga resulta sa pagsuway ni Jonas sa Panginoon ay ang matinding bagyo. Inutusan si Jonah na pumunta sa Ninive, pagkos pumunta siya sa Tarsis, na papalayo sa Ninive. Kaya pinahintulutan ni Lord na magkaroon ng matinding bagyo at halos masira na ang barko na kanyang sinasakyan. Tulad sa ating buhay, kung tayo ay papapalayo sa plano ng ating Panginoon, makakaranas tayo ng matinding bagyo. Papalayo tayo ng papalayo sa plano ni Lord sa atin, at tayo ay papapalayo rin ng papalayo sa kaligtasan at tayo ay mapapahamak. Isa pa sa mga naging resulta ng kanyang pagsuway ay naapektuhan ang kanyang mga kasama sa barko at siya ay nagpatapon sa karagatan. Kung hindi natin napapansin, pag tayo ay sumaway sa Lord, di natin ginagawa yung will niya for us, hindi lang tayo ang mapapahamak, kundi yung mga taong nasa paligid natin. Ayan, thank you, Lord. Ayan. So, sa ating pangalawang tanong, anong mga bagay ang mga dapat at hindi dapat natin tularan kay Jonas? Unahin muna natin ang mga bagay na di natin dapat tularan kay Jonas. Una, syempre yung di niya pagsunod sa utos sa kanya ng Panginoon. Dahil sa kanyang di pagsunod, anong nangyari sa kanya? Siya ay napahamak.
Pangalawa ay ang pagiging makasarili ni Jonas. Kung saan siya ay sumama ang loob sa Panginoon, di ba nagtampo siya? Sa pagbibigay ng habag at pagpapatawad ng Panginoon sa mga taga-Ninive. So may mga bagay rin naman tayong dapat tularan kay Jonas. Ano nga ba yon? Una ay ang kanyang pagsisisi. Tinanggap niya na siya ay nagkamali at sumuway sa Panginoon. Kaya siya ay nagpatapon nga sa dagat kung saan nga huminto ang bagyo pagkatapon sa kanya mula sa barko na kanyang sinasakyan. Ayan. So pangalawa ay ang pagpupuri niya sa Panginoon kahit pa nasa hindi magandang sitwasyon siya kung saan siya ay nilulon ng isang malaking isda at sa loob ng 3 araw at 3 gabi na nasa loob siya ng malaking isda. Nagtampo ba siya? Hindi. Inisip niya ang mga bagay na dapat niyang ipagpasalamat sa Panginoon. Ginawa niya, siya ay nagpuri at lumapit sa Panginoon. Ayan. So, quick sharing lang po. Bago po tayo mag-prayer and fasting sa nangyari sa akin, 24 hours po ako nun walang tulog, and tumaas po yung presyon ng dugo ko. And nasugod po ako sa ospital. So, that time ko, 180/100 na po yung BP ko. So, nahihilo na po ako, namumula na yung mukha ko, parang yung mata ko parang puputok na kasi sobrang taas nga nung BP ko. Tapos habang on the way po kami sa ni Mami, nila Mark, sa ospital, nagpatugtog kami ng praise and worship songs, and si Mami nag-pray din siya, nag-lead siya ng prayer. And ako noon, parang inisip ko, kasi bago mangyari yon, inasay na sa amin to si Jonas itong kwento na to. So napag-aralan na namin siya. So fresh pa talaga siya sa isip ko. Na ano pang ginawa ni Jonas nung nandun siya sa sitwasyon na nandun siya sa loob ng malaking isda. So ginawa niya, nagpasalamat siya kay Lord. Inisip niya yung dapat niyang ipagpasalamat kay Lord. So ganun din yung ginawa ko. That time na kahit sobrang taas ng BP ko, inisip ko kung ano yung mga dapat ko ipagpasalamat kay Lord. Nagpuri ako, kumanta ko habang nagpapatugtog kami. At ayun, hindi pa kami nakakarating sa ospital. Thank you Lord kasi pinagpawisan na ako. As in parang bumaba yung BP ko bigla. Tapos pagdating namin nun sa ospital, nung sinek up na ako ng doktor, thank you Lord kasi biglang baba naman nung BP ko, naging 130/90. So praise the Lord, wala talagang imposible kay Lord. Amen. So ayun, sa ating buhay, napakadaling magpuri sa ating Panginoon kapag nasa magandang sitwasyon tayo. Pero nagpupuri pa rin po ba tayo kay Lord kahit nasa pangit na tayong sitwasyon? Sabi sa Mateo 11 verses 28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin nyo ang aking pamatok at sundin nyo ang aking mga tinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan nyo sa akin ang kapahingahan. Amen. Thank you, Lord. And para naman sa ikatlong katanungan, Sis Ami. Ayan, thank you Lord, Sis Ruth, sa buhay mo. At ngayon, dumako naman po tayo sa pangatlong tanong. Ang tanong, sa paanong paraan kumilos ang Diyos sa istorya? Ayan, may sagot na rin po ba dito? At ito po yung sagot. Sa istoryang ating binasa, makikita kung gaano makapangyarihan at mahabagin ang ating Panginoon. Mapagpatawad ang ating Panginoon. Si Jonah ay tumakas sa ipinapagawa sa kanya. At sa barkong kanya sinasakyan, siya pa ay natulog sa gitna ng bagyo na kanilang dinadanas. Tayo, bilang mananampalataya, minsan alam na natin na may pinapagawa sa atin si Lord. Pero mas pinipili natin na huwag gawin at gagawin na lang natin ang ating paraan kung saan madali lang para sa atin. Ngunit ang Panginoon ay omnipresent. Kahit pa magbag tayo, tumakas
o magtago, tumakas kayo, lagi niya tayong nakikita. Kahit pa yung mga ginagawa natin sa dilim. Nakikita rin ito ni Lord. Ganon din si Lord ka-powerful. At dahil mahal na mahal tayo ni Lord, gagamit siya ng mga circumstance upang makabalik tayo sa Kanya at magsisi. Sa kwento ni Jonas, inadya ni Lord na bumagyo ng malakas at kainin si Jonas ng malaking isda. Para tumawag si Jonas sa Kanya. At ganun nga ang nangyari. Sa loob ng malaking isda, si Jonas ay nanalangin, nagpuri at tumawag sa Panginoon. Ipinakita dito kung gaano mahabagin at mapagpatawad ang ating Panginoon. Dahil dininig ni Lord ang tawag ni Jonas, sa kabila ng kanyang di pagsunod sa Lord, siya ay pinatawad at iniligtas ng Panginoon. Amen. At para naman po sa ating pang-apat na katanungan, ipapasa ko po ang mikropono kay Brother Sai. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga dinulot ng divine intervention sa istorya ni Jonah na binasa natin. 3 bagay. Ano nga ba yung mga pagkilos na aasahan natin mula sa Diyos ngayong taon ng divine intervention? Unang-una dyan ay ang kamay ng Panginoon ay nagtatama sa ating mga pagkakamali. Bilang tatay nating lahat na nasa langit, ay gusto ng Diyos na tayo mga anak niya ay palaging nasa tama. At isa sa mga ginagawa niyang pagkilos dahil dito ay ang pagtatama sa kanyang mga anak sa mga panahon na tayo ay nagkakamali. Nakita natin ito sa istorya nung ginamit ng Diyos si Jonah para magbigay babala sa mga taga-Ninive. Very simple and straightforward yung approach. At nakita rin naman natin sa istorya na nakinig nga yung mga taga-Ninive sa babala na ibinigay ni Jonah. At ito yung naging daan para sila ay magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kaya maganda na maging panalangin nating lahat na tayo ay magkaroon ng espiritual na mata at espiritual na tenga para makita at marinig natin ng malinaw yung mga pagtatama ng Diyos. Kasama dyan yung mga simpleng bulong ng Espiritu o kaya kung tawagin natin ay yung inner witness of the Holy Spirit. Kasama dyan yung mga bigla nating maririnig yung Espiritu na mali yan, itigil mo na yan, huwag ka nang bumalik sa lugar na yun, huwag ka na sumama sa mga taong yun, o kaya ay huwag ka na mag-reply sa hindi mo dapat kausap na yan. Kasama rin dito yung mga preaching na naririnig natin na nagugulat tayo sakto sa sitwasyon natin na pinapatamaan ba ako ni pastor, pinapatamaan ba ako ni bro, ni sis. At syempre, kasama rin dito yung mga paalala ng ating mga leader, ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya lagi nating sikapin na makinig at sumunod dahil masyado tayong mahal ng Diyos para pabayaan na lang ng basta-basta na kung hindi tayo susunod sa mga simple at mahinahon na pagtatama niya, maaari siya magpadala ng mga bagyo para gisingin tayo sa mga mali na ginagawa natin sa buhay natin. At ganito nga yung nangyari sa istorya ni Jonah. Dahil sa hindi niya pakikinig, nagpadala ang Diyos ng bagyo para pigilan siya. At nakita naman natin sa istorya na hindi naging maganda ang karanasan niya, pati na ng mga kasama niya. Kaya panalangin natin na maging sensitibo tayong lahat sa mga pagtatama ng Diyos, makinig at sumunod dahil para din naman yun sa mga bagay na ikabubuti natin. Huwag na natin hintayin na magpadala pa ng bagyo yung Diyos para maging dahilan yun para lumapit at bumalik tayo sa Kanya. At papasok ngayon dito yung pangalawang punto natin at yun na ang kamay ng Panginoon ay nagdidisiplina. Second point, ang kamay ng Panginoon ay nagdidisiplina. Muli, gusto ng Diyos na tayong mga mahal niya na mga anak ay nasa tama. Pero minsan kasi talaga hindi umuubra sa atin yung mahinahon na paalala at pagtatama. Minsan o kaya madalas, kailangan pa talaga magpadala ang Diyos ng mga bagyo o kaya ng malalaking isda para nukin tayo ng buo, para lang matuwid tayo sa mga buhay natin. Sabi nga sa Hebreo 12 verse 11, "For the moment, all discipline seems painful,
rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Totoo naman, hindi maganda yung karanasan ni Jonah na mabagyo, maitapon sa dagat, makain ng malaking isda, pero yung lahat ng yun ang naging daan para malinawan siya, makita niya yung mga pagkakamali niya at makapagsisi siya sa mga nagawa niya. Ganon din sa buhay nating mga mananampalataya. Habang nandyan yung bagyo, napakahirap, pero sa kabilang banda, nung mahirap na karanasan natin sa bagyo, ito yung madalas na nagiging daan para makita natin na mali nga tayo at magbalik tayo sa ating Diyos. Sa istorya naman ni Jonah, mapapansin mo rin kung gaano katigas yung ulo niya. Binigyo na siya, itinapon na siya sa dagat, pero kailan pa siya nagpakita ng pagsisisi? Hindi dun nung binagyo, hindi rin nung itinapon niya sa dagat, kundi nung pagkakataon pa na kinain na siya ng malaking isda. So malamang sa malamang, alam ng Diyos na hindi gagana kay Jonah yung mahinahon at simpleng pagtatama. Kaya siguro dumating na yung malaking isda para, okay Jonah, eto na yung para sa'yo, para magbalik ka sa akin. At napakaganda nito dahil sa unang tingin, Lord, grabe naman, pagkatapos bagyuhin, pagkatapos itapon sa dagat, ay bigla namang kakainin ng malaking isda si Jonah. Grabe namang pagtatama at pagdidisiplina yan. Pero, kailangan din natin makita na sa lahat na nangyari na yun, kailangan natin makita na yung pagkain ng malaking isda kay Jonah, pagkatapos siyang itapon sa dagat, ay ang naging daan ng Diyos para iligtas siya sa pagkalunod. Papasok ngayon dito yung pangatlong punto natin. Third point, ang kamay ng Panginoon ay sumasagip. Hindi lang tayo tinatama at dinidisiplina ng Diyos. Sinasagip niya rin tayo sa mga kapahamakan na dumarating o maaring dumating sa buhay natin. Kahit paminsan na yung mga kapahamakan na yun ay resulta lang din ng mga maling desisyon natin sa buhay o kaya ng mga pagsuway natin sa Kanya. Meron din namang pagliligtas na ginagawa ang Diyos sa atin sa mga kapahamakan na parating pa lang pero dahil sa Kanya ay hindi na nangyayari o umaabot sa atin. Makikita natin to sa dami ng mga nakakalungkot na balita na naririnig natin sa TV o kaya sa radyo o kaya sa cellphone, mga balita ng mga naaksidente, na sunugan, nagkasakit ng malala, na damay sa away, sa barilan, at marami pang iba. At tuwing nakikita ko to talagang, tuwing nakakakita ko ng mga ganong balita, talagang mapapabray ka na lang ng maikli na, Lord, salamat Lord, sobrang gulo ng mundo, pero salamat Lord dahil iniingatan mo ko at yung mga mahal ko sa buhay. Ito ay hindi para manakot, kundi para magbigay ng paalala na dapat kasama ito sa mga laging nasa panalangin natin at para din magdilat ng mga mata na sa mundong puno ng kapahamakan, napakapalad natin kung ngayon ay ligtas at malusog ka at ang mga mahal mo sa buhay. At isa yun sa mga dapat natin palaging ipinagpapasalamat sa Diyos. May mga pagkakataon din na ang pagkilos ng kamay ng Diyos ay hindi lang tayo sa mga natural dangers sinasagip, hindi lang sa mga physical na kapahamakan o kaya sa mga sakit, o kaya sa mga aksidente, o kaya sa mga gawa ng tao. May mga pagkakataon din, and di lang mga pagkakataon, maraming pagkakataon na nililigtas tayo ng Diyos sa mga spiritual dangers. At makikita natin to sa istorya ni Jonah, kung paano yung paglunok sa kanya ng malaking isda ay naging daan para siya ay magsisi at humingi ng tawad. Inililigtas din tayo ng Panginoon mula sa mga kapahamakan na pwedeng mangyari sa atin kung magpapatuloy tayo sa ating mga kasalanan. Makikita natin yung kay Jonah na kung hindi siya nilunok ng malaking isda, na pagliligtas sa kanya ng Diyos sa natural dangers yung pagkalunod, pero at the same time pagliligtas din sa kanya ng Diyos sa spiritual danger na kung itutuloy mo yung Diyos ng pagsuway sa akin, paglayos, pagtakbo sa akin presensya, ay maaari kang makarating o makaabot sa isang kapahamakan na habang buhay na pagkawalay sa akin. Kaya napakaraming pagsasagip ang ginagawa ng makapangyarihang Diyos sa ating mga buhay. Kaya 3 punto, ang kamay ng Panginoon ay nagtatama sa ating mga pagkakamali. Pangalawa, ang kamay ng Diyos, ang kamay ng Panginoon ay nagdidisiplina. At pangatlo, ang kamay ng Panginoon ay sumasagip. Divine intervention.
pagtatama, pagdidisiplina, at pagsasagip sa ating mga mahal niya. Ngayon naman, para sa ating huling katanungan sa ating mga manual, si Sis Marge ang magbabahagi sa atin. Ayan. Thank you, Brother Sai, sa pagbahagi ng 3 puntos. And thank you, Lord, sa buhay mo. At ang ikalimang katanungan po ay, anong mga aral ang iyong natutunan? Una, God will not let us go. Kadalasan, kapag iniisip natin si Jonas, isa sa mga unang aral na naiisip natin ay hindi tayo maaaring tumakas sa Diyos. Ngunit, isaalang-alang natin ito mula sa pananaw ng Diyos, kahit na tayo ay matigas ang ulo at mapagmataas, ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. May posibilidad tayo maging pabago-bago, magbago ng isip, at madaling sumuko sa mga tao. Ngunit ang Diyos ay hindi katulad natin. Hindi siya nagbabago. Minsan aalisin tayo ng Diyos sa isang lugar ng kaginhawaan upang makita ang isang mas mataas na antas ng tagumpay para sa iyong sarili at para sa iba. Para kay Jonas, ang isang buong lungsod ay handang magsisi. Ngunit para mangyari yon ay kailangan niyang umalis sa kanyang comfort zone. Minsan, hihilingin sa atin ng Diyos na lumayo o umakyat. Ito ay hindi laging madali o masaya. Ngunit, sa dulo nito, may magandang gantimpala. Pangalawa, God's purpose must and will be done. Ang buhay ni Jonas ay puno ng kabalintunaan dahil inuna niya ang kanyang sariling kalooban at ideya kaysa sa Diyos. Gayunpaman, may trabaho ang Diyos na dapat gawin ni Jonas. At hindi niya hahayaang maging hadlang ang katigasan ng ulo ni Jonas. Walang pumipigil sa Diyos na gawin ng kanyang kalooban, maging ang ating sariling katigasan ng ulo. Itinuturo sa atin ng Biblia na karaniwang hindi ginagawa ng Diyos ang mga bagay sa paraang gusto natin. Ang kanyang mga paraan at pag-iisip ay higit na mas mataas kaysa sa atin. Ang pangunahing aral para sa mga ating Kristiyano ngayon ay dapat nating iayon ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong maging tagatupad ng salita at ganap sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban. Pangatlo, God always has the last word. Sinasabi ng Diyos kay Jonas na ang mga tao ay mas mahalaga kaysa sa mga halaman. Nagtatapos ang aklat sa tanong na iyon. Ngunit walang naitala na sagot mula kay Jonas. Sa pagkakaalam natin, ang Diyos ay may huling salita. Sa mas malaking larawan ng ating mundo at ang mga paraan at ideya nito, ang Diyos ay may huling salita. Sa huli, matutupad ang kanyang layunin. Ang Diyos ay may mas malaking plano kaysa sa pagliligtas at pangangalaga sa Ninive sa loob ng ilang taon. Ang kanyang pinakahuling plano ay upang palawagin ang pagkakataon para sa pagsisisi sa lahat. Sabi nga sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsagot ng 5 katanungan. At napakinggan natin at napag-aralan kung paano kumilos ang mga kamay ng Panginoon sa buhay ni Jonah. Sabi sa Mateo 12 verse 40, kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabi na sa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi na nasa ilalim ng lupa. Ang anak ng tao na sinasabi sa salita na yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kung saan siya ay namatay, nilibing, at nabuhay matapos ang 3 araw para sa katubusan ng ating mga kasalanan.
Kaya mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, tanggapin si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula sa puso, ibukan niyo ang inyong bibig at sumunod sa aming panalangin. Ay manalangin. Panginoong Hesus, patawad po. Isa po akong makasalanan. Naamin ko ako ay nagkulang. Lumayo, naging matigas ang ulo. Nang lamig, patawarin niyo po ako. Ito ay aking pinagsisihan. Kaya lumalapit po ako sa inyo at nagpapakumbaba sa iyong harapan at humingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Kaya ngayon binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay, tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, tulungan niyo po akong magbago at magpatawad sa aking sarili. Salamat at isulat niyo po ang aking pangalan. Magbanggit po tayo sa ating mga pangalan, kapatid. Share Resurrection sa aklat ng buhay. Salamat sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit. Kasama ka. Salamat po, Lord. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sumabay ka ba sa panalangin natin at tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas? Congratulations dahil may buhay na walang hanggan na tayo. At ngayon, kapatid, huwag tayong hihinto. Pagkos magpatuloy tayo sa pagsasaliksik sa mga salita ng ating Panginoon para mas lalo pa nating makilala at malalaman kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen. Yan. 5 minutes na lamang po mga kapatid. Malapit na tayong matapos at ulit tayong manalangin sa ating Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa amin ngayon, sa pagtuturo at pagtama at pagdidisiplina. Dalangin ko sa lahat ng aming pinag-aralan ay maisabuhay, tutubot, lalago at magkaroon ng bunga. Lord, help us na magampanan namin ng maayos ang aming mga tungkulin na itinalaga mo sa amin para sa iyong simbahan. At ito ay maging desire ng aming puso. At Lord, sa aming prayer and fasting, dalangin namin ng kalakasan ng gagaling sa iyo. At ito din po ay matapos namin na may galak sa aming mga puso. Salamat po, Lord, sa araw na ito. At ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Thank you, Lord, sa matagumpay na naman na gawain ng ating Panginoon. At syempre, hindi namin makakalimutan ang kasagutan sa ating coffee break kanina. Ayan. Kung may pagkakataon pa kayo. Para sa ating waffle. Ibibigay namin yan sa Sunday after ng ating prayer and fasting. Kasi hindi pa pwede ngayon. Thank you, Lord. So ano nga ulit yung tanong natin sa ating coffee break? Bakit sa tingin nyo hindi sumunod si Jonas sa pinag-uutos ng Panginoon na pumunta sa bayan ng Nineveh? Ang kasagutan po dito ay dahil ang mga taga-Nineveh ay hindi mga Hudyo o Israelita. Dahil kalaban sila ng mga Israelites. Ayan, bagong kaalaman na naman po para sa ating mga kapatid. At kanina, sumabay ba kayo sa aming panalangin? Sabay-sabay tayong ideklara ang I am the child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Power is in you.